Muling iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na susunod sila sa rules of engagement sakaling mangyari ulit ang kahalintulad na insidente noong June 17 kung saan hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na magsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre. Ayon kay General Browner, kasama dito ang self-defense. Kapag mayroong umatake sa ating mga sundalo, may karapatan silang ipagtanggol ang sarili. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa, that's the concept of proportionality. Pero hindi tayo papaati, no? Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Pilipino tayo. Yes, sir. Ipakita natin yung ating our seas, our rights, and our future. Samantala, pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China ang halaga ng damage sa mga gamit na nasira at sapilitang kinuha ng Chinese Coast Guard noong June 17. Nang harangin ng mga ito ang mga kawani ng Philippine Navy nang magsagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre. 2 rigid-hulled inflatable boats at 2 rubber boats ang binutas at sinira ng mga Chinese gamit ang palakol, itak at iba pang matutulis na bagay. Winasak din ng mga ito maging ang communication device, navigational equipment at maging ang motor ng RIV. Tinangay din ng mga ito ang ilang gamit, kabilang na ang mga cellphone ng ilang sundalo. Maging ang 7 baril na nasa case pa at ihahatid sa mga nakaposting sundalo sa BRP Sierra Madre, kinuha rin. Kaya naman ang pamunuan ng AFP, lumiham na sa tanggapan ng National Defense at Department of Foreign Affairs upang ipaabot sa China ang demand nito. Pero dun sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung po kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox yung mga 7 rifle. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60. Pinababayaran din ng AFP sa China ang gastusin sa pagpapagamot sa Pilipinong sundalo na kasama sa RORA mission na naputol ang daliri. We are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of si SN1 Facundo. Kasi mag-ooperahan po siya Ooperahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Welcome development naman para sa AFP ang mga usapin ng de-escalation sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit hindi umano ito makakaapekto sa posisyon ng AFP dahil sadya namang sumusunod ang sandataang lakas sa international law. So, yung mga talks na ganito would help us in our next operations that we will be conducting on in the West Philippine Sea. Kasama na yung RORE natin at yung iba pang mga operations natin like maritime patrols, air patrols, and so on. Ayon kay General Browner, nagbigay na ng specific instructions sa kanila ang Pangulo sa tensyon sa West Philippine Sea. Yes, ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters madi-discuss. But rest assured that we will be following the orders of our Commander-in-Chief, our President. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.